Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, and welcome back. Narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Tuloy lang naging impyerno ang isla. Walang humpay ang putukan. Ang mga sibilyan ay nagtatakbuhan habang ang apoy ay unti-unting lumalamon sa kanilang mga tahanan. Ang kapayapaan ay napalitan ng takot at kaguluhan. Si Jalil ay patuloy sa pagligtas ng kanyang mga kababayan. Hinaakay ang mga bata, tinutulungan ang mga sugatan. Inilalayo sila sa panganib. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya kayang iligtas ang lahat. Samantala, isa-isang bumagsak ang mga kasamahan ni Marcus. Si Harold ay tinamaan at bumagsak. Si Oliver naman, sa kanyang huling sandali, ay napatingin sa mga larawan ng kanyang mag-ina. Isang pangako na hindi niya na yata matutupad. Dahil dito, napuno ng galit itong si Marcus. Hindi na ito basta misyon para sa kanya. Ito ay naging personal na laban na. Kabilang panig ay nakaharap ni Jalil si Felix. Nauwi sa matinding labanan ang kanilang engkwentro. Nang maubusan ang bala si Felix, gumamit ito ng patalim. Ngunit nanaig si Jalil dahil halos makasan niya na nga ang buhay nitong si Domingo. Sandaling napahinto si Jalil dahil may mas kailangan siyang iligtas. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Muling nagtagpo sina Jalil at Marcos. Parehong sugatan, parehong nawalan at parehong nalilito sa mga nangyayari. Banggaan ang espada at baril sa isang matinding sagupaan. Galit laban sa galit. Hanggang sa isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Tumilapon ang dalawa. Nabingi ang paligid at unti-unting lumubog sa katahimikan ang lahat sa gitna ng abo at pagkawasak. Pilit na bumangon si Marcos. Si Jalil naman ay pilit pa ring lumalaban sa kabila ng kanyang mga sugat. Doon nila napagtanto ang katotohanan, marahil hindi sila ang tunay na magkalaban. May mas malaking puwersa sa likod ng lahat ng ito. Isang puwersang gumagamit sa kanila upang maghasik ng kaguluhan. Sa radyo nga ay sumigaw si Lara at sinabi na ihinto na ang nangyayaring labanan. Dahil pinaglalaruan lang daw sila. Ngunit huli na nga ba ang lahat? Sa likod nila, dahan-dahang tumayo si Felix at may hawak na granada. At may ngiting puno ng kadiliman. Dito niya tinapon sa gitna ni na Marcos at Jalil ang isang napakalaking pagsabog kung saan napuruhan nga itong si Jalil at nawalan ng malay. Dinampot ni Marcos itong si Dato Raman at hinuli at dinila sa kanilang presinto. Dito, napagbintangan si Dato Raman na siyang may kinalaman sa mga illegal na armas. Ngunit ang katotohanan ay may isang malaking tao sa likod ng ito kung saan nagplano ng lahat ng kaguluhang nangyari. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan dito lang sa Blood vs. Duty. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.